Kape pa talaga yun. Totoo ba na dati nagbabayad kayo ng isang dosenang kaban para sa patubig? Opo. Kada hektarya? Sa ngayon wala na. Voices on the air, throwing stones and falling. Always I stay still. These are the words of a leader. I'll be here, even in the storm. Totoo ba na dati nagbabayad kayo ng isang dosenang kaban para sa patubig? Yes. Palay, pwede, pero yun ang mga strategy natin para matiyak namin natin yung food supply natin maayos. Dati po nung una, yung pinakamahirap pong sitwasyon namin, yung pagbabayad po namin sa Kasureco. Kasi po, yung ibinabayad po namin, halos kinakain po lahat ng pambayad sa kuryente. Ngayon po, sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong kagaanan to para sa amin. Kasi po, kung ito po, kami po ay makakabayad ng aming utang sa Kasureco, ang mangyayari po dito, baka po aabot lang kami ng 5 o 4 na kaban lang yung maibabayad namin sa kuryente. Malaking katibidan po. Kung ikukumpara noong una na nasa 13 kaban po lahat yun per hektar. Kahit po ako'y nasa katandaan na, sa ngayon po na medyo gumagaan po yung sistema ng aming patubig, medyo ganado pa rin po. Mahal na Pangulong BBM, malaki pong pasasalamat sa inyong administrasyon, malaki pong tulong sa amin itong mga magsasaka dito po sa Minalabak, Camarines Sur. Sa experience ko kasi, nagsimula ako dito talagang walang irrigation, putol siya. Dahil sa pagkakautang ng kooperatiba, ang pinaka-challenge namin doon is iilan lang po ang nakakatanim dahil sa solar project na to. Talagang lahat nakakatanim dahil lang sa tuloy-tuloy na yung patubig, wala na siyang, hindi na siya napuputol. Malaking pasasalamat namin kay sa ating mahal na Pangulong BBM Marcos sa proyektong ito dahil talagang napakalaking tulong sa magsasakan. Ang project na ito, naiangat namin yung buhay ng magsasaka dito sa lugar namin at naiangat din namin yung kooperatiba. Nung wala pa po kaming solar power irrigation dito sa amin, yung ginagamit namin ay kuryente, kuryente. Yung binabayaran po namin para po kami makapag-saka ng aming mga palayan, maabot po yun ng 385,000 buwan po. Ito po yung ebidensya. Nung magkaroon na po ng solar, yung next month po, yung binayaran namin is 7,000 na lang po. Dalog po nung buwan ng Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero, wala na po kaming binabayaran. Upo, talagang kampante na po kami kasi sa totoo niyan, para bang yung income ng aming mga magsasaka ay nadoble. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo sa pagbigay ng napakagandang solar pump irrigation na project. Ako po ay nagpapasalamat kasi nabigyan kami nito. Wala nang bayad, wala nang binabayaran, at saka happy po talaga. Happy po talaga yung mga farmers nang mabigyan kami ng ganito pong project. Isa rin po kami sa mga nagsusupply ng gatas sa feeding program ng DepEd and DSWD. Pag pumuputok po ang demand or may implementation po ng feeding program, tumataas din po ang production volume po namin. Kaya nagre-require po ng mas mataas na storage facility. Kaya ito pong cold storage facility ng ating government, DA, and ng province talagang magkatulong po sa organization. Gaya ng mga nabubulok, yung gaya ng mga yung mga gulay, ay kung walang cold storage, yung mga magsasaka or mga association or co-op na wala naman tawag yan, kakayahan bumili ng ganyang mga facility, kaya nalulugi. Pero kung ngayon mayroon na tayo dito, malaking bagay po para sa aming mga magsasaka. Kaya natutuwa kami sa ginagawa ng ating presidente na may mga ganitong programa siya, yung priority niya yung talagang magsasaka ang tinutulungan. Kasi dati yung magsasaka laging huli.
Pero ngayong ganito ang programa ng ating presidente, malaking tulong sa aming magsasaka. Kaya nagpapasalamat po ako, ma'am. Maraming salamat po na malaki doon po sa pagbigay niya ng atensyon sa amin na mga magsasaka, na kahit po kami mga sabing maralita, kami po ang unang nabigyan ng atensyon. Thank you po. Actually, yung pinaka-concept po nito, yung mga agricultural products ng Bicol plus yung mga galing Mindanao na mga nakatracking, dito na siya dadaan, dito na siya ipaprocess, di babalik siya doon sa Mindanao, value-added products na. At the same time, yung mga demand po ng ating mga consumers doon sa Greater Manila area, dito din po natin kukunin para dali. Like ito po, isang mitigation namin dito kasi yung region na devastate tayo ng ASF, African Swine Fever. So ano maganda rito? Kung in case po ma-infect ulit ang Camarines or isang part ng LGU, kung ang karatig na LGU ay may mga for harvest na, pwede na pong katayan nag-store dito. And ikuha na lang sa market. Dito na i-dispatch. Sa ating mga farmers, napaka-importante ditong kanito, Ito na po ang tutulong sa inyo. Sa unang-una, sa production, meron na tayong pag-iimbakan. Ikalawa, siguro yung presyo ay magkakaroon na tayo ng control, dahan-dahan, because pwede tayo mag-imbak at kung mataas ang presyo saka natin i-move ang presyo, so ang produkto. So ganun po ang mga schemes na posible nating i-adapt dito sa ating pagkakaroon nitong storage or itong facility na ito po. Global product. Coconut water. Mag-organize tayo ng grupo na magko-control dito para kayo ang magpapatakbo nito. Kayo magsasabi kung kailan ibebenta, kaninong tatanggapin na produkto. Lahat ay kinukuha nga ng kinukuha ng San Miguel lahat ito dahil napakagandang facility. Pero pagka silang kumuha, silang kikita. Hindi naman tama yun. Kaya nga namin ginawa ito para mas magandang kita ng ating mga farmer. Alam namin na ang buong Pilipinas ang nagpapakain ay ang ating mga magsasaka. At alam naman natin kung gaano kahirap maghanap buhay na nagsasaka. Both national at saka local government, dapat pareho nagtutulong, lahat ginagawa para maaasahan natin ang ating food supply. Kasi ang sabi ng presidente sa akin, hindi lang ito yung para sa kinabukasan. Saka naging priority pa tayo, sir. 2024 sa buong Pilipinas. Itong project ito.